Noong unang panahon, may isang bihasang sniper na nagngangalang Helia, na may ranggong sarhento sa militar. Nagbahagi si Helia ng maikling paliwanag sa mga paghahandang pinagdadaanan ng mga sniper bago kumuha ng shot. Matapos ang matagumpay na round ng pagbaril, binati at pinuri ng isang nakatatandang sundalo si Helia sa kanilang kahangahangang pagganap. Sa gitna ng pag-aayos ng ilang mga kahon at pagtalakay sa isang pagsubok na gustong isagawa ng koponan laban sa iba pang mga sniper, tinanong ni Helia si Leia kung nalampasan na ba nila ang isang shot. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may isa pang sundalo na naghagis ng isang kahon kay Leia, na hindi niya ito nasalo ng maayos, na nagresulta sa isang pagsabog. Sa kabutihang palad, nakaligtas si Helia sa insidente, ngunit ang kanilang kalagayan ay nagdulot sa kanila ng pagkawasak. Labis ding naapektuhan ang ina ni Helia sa sitwasyon. Nang magkamalay si Helia, natuklasan nila na sila ay may kapansanan at hindi na makakabalik sa hukbo. Sa kabila ng pagtatangka sa iba't ibang mga therapy, ang pagkabigo ni Helia ay lumaki nang napatunayang hindi ito epektibo. Isang gabi, nakaranas si Helia ng isang nakakatakot na bangungot. Natagpuan nila ang kanilang mga sarili na napapalibutan ng apoy, desperadong humihingi ng tulong. Nang malapit nang mawala ng pag-asa si Helia, isang kamay ang nag-abot para mag-alok ng tulong. Naalala ni Helia ang kanilang mga nakaraang nabigong pagtatangka sa therapy at nakaramdam ng takot nang makita nila ang kanilang mga sarili na walang mga paa sa bangungot. Gayunpaman, ang nagniningas na mundo ay nagbago sa isang mas malamig, at isang batang babae ang lumapit kay Helia, nag-aalok na tulungan silang maglakad muli. Nangako siyang ibabalik ang kanilang mga paa kung gagawa ng kontrata sa kanya si Helia. Bago pa matanggap ni Helia ang proposal ng dalaga, bigla silang ginaisang ng isang batang lalaki na panunuyang nagtanong kung binangungot sila. Nagulat si Helia, natakot sa presensya ng bata. Pagkatapos ay ipinaalala ng bata kay Helia ang kanilang pinsan, na inihayag na inilipat niya sila at inilagay sila sa isang futuristic na kama. Si Helia ay hindi pamilyar sa virtual reality machine at nagpahayag ng inis sa hindi pagkonsulta tungkol dito. Tinanong din nila kung saan nakuha ng kanilang pinsan at tiyahin ang malaking halagang kailangan para makabili nito. Gayunpaman, pinatahimik ng pinsan ni Helia ang kanilang mga reklamo, ipinaliwanag na napansin nila ang malalim na depresyon ni Helia. Naintriga sa posibilidad na muling maglakad, pumayag si Helia na pasukin ang virtual na mundo na nilikha ng makina. Gumawa sila ng isang avatar na kahawig ng kanilang sariling itsura at kinuha ang parehong pangalan. Sa pagpasok ni Helia sa virtual na mundo, namangha sila sa antas ng detalye sa setting ng medieval at nagtanong kung ito ay talagang isang laro lamang. Sinuri nila ang kanilang mga virtual na kamay at naalala ang tungkol sa dating panunuyan ng AI sa kanilang narcissism. Nasa sabik na mabawi ang kadaliang kumilos, nagsimulang magsagawa ng mga sipa si Helia sa virtual na mundo. Gayunpaman, naputol ang kanilang sigasig ng pagdating ng isang lalaki na nagtanong sa antas ng pananabik ni Helia. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang taong tumutulong sa mga tagalabas tulad ni Helia sa pag-navigate sa virtual na mundo. Sa una ay ipinapalagay na siya ay isang NPC, non-player character, hiniling ni Helia sa lalaki na ipaliwanag ang mga patakaran ng laro. Sa kanilang pagtataka, hiniling ng lalaki kay Helia na hawakan ang dibdib ng isang dumaan na babae. Sa simula ay nabigla, mabilis na napagtanto ni Helia ang hindi naaangkop na katangian ng kahilingan at nagsimulang harapin ang lalaki, na nagsasabi na ang gayong pagkilos ay magiging isang krimen. Kinilala ng lalaki ang tamang tugon ni Helia, na ipinaliwanag na ang virtual na mundo ay sumusunod din sa sentido komon, at anumang kriminal na aksyon ay magreresulta sa pagiging isang kriminal. Nagtataka, tinanong ni Helia kung hahatulan ba ang lalaki kung hinawakan niya ang dibdib ng isa pang NPC. Tumawa ang lalaki at inutusan si Helia na tumungo sa kampo ng pagsasanay na matatagpuan sa Hilaga para sa kanilang susunod na aralin. Pinag-isipan ni Helia kung ang laro ay mahusay na idinisenyo bago tumingin sa Hilaga at, na may pakiramdam ng kagalakan, nagsimulang tumakbo tulad ng isang baliw, nagpapasalamat sa kakayahang tumakbo muli. Inaalala ang pagkadismaya na naranasan niya sa totoong mundo, lalo pang itinulak ni Leia ang sarili sa kanyang pagtakbo. Pagkaraan ng ilang oras, nakatanggap si Leia ng isang abiso sa kahon, na nagpapahiwatig na nakamit niya ang isang milestone sa pagtakbo.
Pagkatapos ay dumating siya sa lugar ng pagsasanay, kung saan nagaganap ang iba't ibang mga sesyon ng pagsasanay. Nasa sabik sa magagamit na tulong sa labanan, kinuha ni Leia ang isang espada at nagsimulang magsanay. Sa pagmamasid na ang ibang mga manlalaro ay hindi pinaganya ang tulong sa pakikipaglaban, inindayog ni Leia ang espada na parabang ito ay isang tunay na labanan. Sa kanyang sigasig, hinampas ni Leia ang dummy ng pagsasanay ng may matinding puwersa, na ikinagulat ng iba pang mga manlalaro. Bagamat medyo mapagpakumbaba, niyakap ni Leia ang kanyang napiling klase at muling nakipag-isa sa AI. Habang pipili na si Leia ng klase ng 1, biglang lumitaw ang isang demonyo, na nagharap sa kanya ng baril. Habang kinikilala ito ni Leia bilang isang musket, hindi siya sigurado sa eksaktong modelo. Siya ay nagpapatuloy upang ilarawan ang sandata sa AI, ngunit hindi niya maiwasang magtaka kung paano umiiral ang gayong sandata sa isang larong itinakda sa ibang panahon. Sa kabila ng kanyang pagkamausisa, nagpatuloy si Leia sa tulong sa pagbaril. Gayunpaman, nababalisa siya sa mabagal na oras ng pag-reload ng musket at sa bigat nito. Ipinahayag ni Leia ang kanyang pagkadismaya sa mga pagkukulang ng musket nang makaligtaan niya ang isang shot sa 4 na metro lamang. Ipinaalam sa kanya ng AI na ang musket ay may 50% na posibilidad na mawala sa ganoong distansya. Determinado na subukang muli, si Leia ay lalong nadismaya sa mabagal na oras ng pag-reload ng musket, na humantong sa kanya na maniwala na ito ay isang walang silbi na sandata. Nakaramdam ng pagkabigo at itinuring na malupit ang musket, humiling si Leia na makita ang mga istatistika ng iba pang pangmatagalang armas. Sa kanyang pagkabalisa, natuklasan niya na ang mga sandata na ito ay higit na nakahihigit kaysa sa kanyang tinataglay, na nagpapatindi sa kanyang pagkabigo. Ipinaliwanag ng AI na ito ay dahil sa tulong sa labanan. Matapos suriin ang sitwasyon, nagpasya si Leia na piliin ang klase ng 1. Gayunpaman, ang kanyang ina ay biglang dinidiskonekta, nag-aalala tungkol sa kanyang pagkabalisa. Sa pagtitiyak sa kanya na ayos lang siya, iniisip ni Leia kung ano ang mangyayari kung siya ay sapilitang naalis sa pagkakakonekta habang pinipili ang kanyang klase, para lamang malaman na siya ay random na naatasan ng isa. Sa muling pagpasok sa laro, natuklasan ni Leia na itinalaga sa kanya ang klase ng flyer, na nagpapahina sa kanya. Gayunpaman, sinusubukan niyang mapanatili ang isang positibong saloobin sa pamamagitan ng pagtatangka na bumili ng mga kasanayan. Gayunpaman, wala sa mga kasanayan ang nagpapataas ng katumpakan o oras ng pag-reload, na humahantong kay Leia sa karagdagang kawalan ng pag-asa. Sa sandaling iyon, dumating ang isang NPC upang tulungan ang mga bagong napiling tagalabas ng klase. Hiniling ni Leia sa NPC na ipakita sa kanya kung ano ang gagawin. Pagkatapos ay ipinadala siya sa isang misyon sa pangangaso ng kuneho. Sinubukan ni Leia na manghuli ng isang kuneho gamit ang kanyang musket ngunit hindi niya nakuha, na nag-udyok sa kuneho na atakihin siya. Pinilit na tumakas, napagtanto ni Leia na malapit na siyang hinahabol ng kuneho at sinipa niya ito palayo. Gumanti ang kuneho, at walang ibang pagpipilian si Leia kundi makipaglaban dito, gamit ang kanyang mga kamao sa halip na ang kanyang musket. Nagulat ang iba pang mga manlalaro sa hindi kinaugalian na paglapit ni Leia, ngunit nagtiyaga siya, nakipagpalitan ng suntok sa kuneho. Pagkatapos ng maraming pagsisikap, nahuli ni Leia ang kuneho. Gayunpaman, ang pagkawala ng isang shot gamit ang kanyang musket ay nag-iiwan sa kanya ng depresyon. Sa pagmamasid sa isang baguhang manlalaro gamit ang isang espada, naiintindihan ni Leia na ang kanyang napiling klase ay itinuturing na pinakamasama. Sa kabila ng realisasyong ito, hinimok ni Leia ang kanyang sarili na huwag talunin ng sistema. Sa totoong mundo, sinimulan ni Leia ang pagsasaliksik kung paano ginamit ang mga musket noong panahon niya, na natuklasan ang iba't ibang katangian ng sandata. Gayunpaman, pinutol siya ng kanyang ina, nagdala ng isang plato ng prutas at nagtanong kung hindi na siya nalulumbay. Sinabi ni Leia na hindi siya, at pinayuhan siya ng kanyang ina na huwag magpuyat. Determinado na bumalik sa laro at gamitin ang kanyang mga kita para ayusin ang kanyang mga paa sa totoong mundo, sinabi ni Leia sa kanyang ina na maaari na itong matulog. Pagkatapos ay ibinalik niya ang kanyang sarili sa laro, ipinagpatuloy ang kanyang pagsasanay. Lingid sa kaalaman ni Leia, siya ay pinagmamasdan ng ilang manlalaro na tumutulig sa at nangungutya sa oras ng pag-reload ng musket.
Ipinapalagay nila na malapit ng sumuko si Leia sa laro. Hindi pinapansin ang kanilang mga komento, patuloy na sinusuri ni Leia kung paano gawing mas epektibo ang kanyang mga kuha. Gayunpaman, napagtanto niya na mayroon na lamang siyang 23 bala na natitira at nagpa siya na gamitin ang mga ito sa isang tunay na senaryo ng labanan. Sa pag-iisip na iyon, nagsimula siyang manghuli ng mga kuneho, na inilalapat ang kaalaman na kanyang natamo. Natutunan namin kung paano humawak ng mga musket, ngunit mabilis na napansin ng kuneho. Nagpaputok si Solio at tila tinamaan ito, ngunit kinain lang nito ang binti ng kuneho. Kinailangan ni Liha na makipagkamay sa pakikipaglaban sa kuneho. Pagkaraan ng ilang sandali, nakuha ng Proto ang isang direkta at nakamamatay na pagbaril sa kuneho. Ikinatuwa nito si Leia, na nakakuha ng maraming tagumpay. Gayunpaman, nabasag ang flint ng baril, na napilitang makipaglaban sa mga kuneho, na tinawag siyang Bloodbot. Pagkaraan ng ilang oras, nag-level up ang bayani, na nakakuha sa kanya ng papuri mula sa iba pang mga manlalaro. Pagkatapos ay pinuntahan ni Leia ang misyon ng paghahatid ng mga balat ng kuneho, na kumita sa kanya ng pera. Pagkatapos ay ipinagbili niya ang karne sa isang higanteng babae, na humiling sa kanya na magdala ng higit pa, lalo na ang itim na karne ng kuneho. Tinanggap ni Solio ang misyon. Pagkatapos ay pumunta si Proto upang lagyang muli ang kanyang munisayon, ngunit ito ay magastos. Ginastos niya ang lahat ng kanyang kinita sa 7 bala lamang. Nang makaramdam ng gutom, nagpa siya si Leia na kumuha ng pagkain. Pumunta siya sa isang panaderia, ngunit sarado ito. Pagkatapos makiusap, pinapasok siya ng panadero. Wala ng tinapay, at sinisi ng panadero ang mga kuneho sa pagkain ng kanyang trigo. Nang marinig ito, nag-alok si Proto na tumulong kapalit ng tinapay. Ang panadero ay nag-aalinlangan, dahil maraming mga bagong dating ang gumawa ng katulad na mga pangako at nabigo. Sinabi sa kanya ni Leia ang tungkol sa kanyang misyon na manghuli ng isang itim na kuneho, ngunit nag-alinlangan ang panadero sa kanyang kakayahan dahil sa kanyang kakulangan sa pera. Ipinakita sa kanya ni Leia ang isang bag na naglalaman ng itim na rabbit cane, na kinukumbinsi ang panadero na bigyan siya ng misyon na kunin ang isang damong matatagpuan sa mga dumi ng itim na kuneho. Bilang kapalit, tatanggap siya ng isang tinapay at 30 tanso. Nagulat si Leia nang malaman na napakababa ng gantimpala para sa naturang misyon. Ipinaliwanag ng panadero na ang itim na kuneho ay nagiging sanhi ng mga puting kuneho na maging agresibo. Sa kabila ng kanyang gutom, pumayag si Leia sa misyon. Pagkatapos kumain ng tinapay, narinig ni Leia ang tungkol sa isang grupo ng mga manlalaro na naghahanap ng mga mangangaso ng itim na kuneho. Tinanggihan nila siya dahil sa kanyang hitsura, ngunit natuklasan ni Leia ang maraming magkakaugnay na pakikipagsapalaran. Siya ay sabik na madagdagan ang kanyang mga kasanayan sa pamamagitan ng pangangaso ng mga itim na kuneho. Narinig niya ang isang grupo ng mga manlalaro na tumanggi sa kanya kanina na tinalo ng mga itim na kuneho. Napagtanto ni Proto na mayroong 2 kuneho at natakot siyang mawalan ng reputasyon sa mga NPC. Gayunpaman, inipon niya ang kanyang lakas ng loob, kinuha ang kanyang musket, at naakit ang atensyon ng mga kuneho. Alam niyang ang pagkukulang ng shot ay maaaring magresulta sa kanilang pagkamatay. Nag-ambala siya ng isang grupo ng mga salamangkero na nang insulto sa kanya at humingi ng tulong sa kanya. Hinintay ni Leia na makarating ang mga kuneho sa saklaw. Inatake ng isa sa mga kuneho ang isang wizard sa grupo, at binaril ito ni Proto sa ulo, na pinalaya ang wizard. Gayunpaman, ang isa pang kuneho ay sumalakay at pinunit ang braso ng wizard. Tumakas si Proto at isang mangkukulam, habang kinain ng kuneho ang wizard. Hinangaan ng mangkukulam si Proto sa kanyang mga aksyon, habang si Proto ay nakonsensya sa paggamit ng wizard bilang pang-abala. Sa kalaunan, ang kuneho ay napagod sa wizard at nagsimulang habulin si Leia at ang mangkukulam. Kung nasiyahan ka sa aming recap, pindutin ang like button at mag-subscribe para sa higit pa. Pindutin ang bell para sa mga notification para hindi mo makaligtaan ang aming susunod na anime recap breakdown. Ibahagi ang pagmamahal sa kapwa senpai at panatilihin nating buhay ang espiritu ng anime. Hanggang sa susunod, manatiling nakatutok.